Isang maganda at mapagpalang araw sa ating lahat mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa mga solok ng ating mundo, sana ay nasa mabuti tayo, nakalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Ito po si Sir Ivan mga kababayan at welcome back dito sa ating YouTube channel. Okay, so mga kababayan ko, as usual, before tayo mag-start, i-welcome muna natin ang ating mga bagong viewers, mga subscribers at mga followers dito sa ating channel. Thank you so much na nagustuhan ninyo ang ating channel. At syempre, pasalamatan natin ang ating mga viewers na nag-like, also nag-shares ng ating mga vlogs, at pasalamatan din natin ang ating mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. At syempre, pasalamatan natin ang ating mga viewers na nag-member ng ating channel membership. Thank you so much! At syempre, i-shoutout natin ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? And also, i-greet natin ng happy birthday sa lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! At syempre mga kababayan ko, hindi natin kakalimutan, i-acknowledge natin ang ating top 5 commenters, ang ating mga viewers na may maraming na-comment dyan sa baba sa ating comment section doon sa ating last vlog. At nandyan sa ating listahan, ang nanguna po si Maria Minda Siplon. Meron siyang 32 na mga comments. Nandyan din sa Tess Faraon, meron siyang 30 na mga comments. Felma Cabato, meron siyang 29 na mga comments. Nandyan din si Marie Usta, meron siyang 25 na mga comments. And Betty Garmia, meron siyang 22, lahat na mga comments. Okay, so thank you so much. Okay, so mga kababayan ko, well, before natin pag-uusapan at tayo mandidibang ho dito sa mga ipinakalat na naman na mga DDS na mga fake news. Kasi nga diba nakita nila na sunod-sunod nang nagsidatingan yung mga na-repatriate na mga OFW galing sa Middle East. Nakita nila mga kababayan sa mga balita. Ngayon sinisiraan nila yan. At saka para hindi mapahiya ng husto ang kanilang poon na si Sara Duterte at saka itong si Baste, meron silang ginawa ho na possibly AI na video na isang airplane. Ito daw ay nirequest ni Baste Duterte sa taga-China, mga kababayan, para daw ilikas yung mga OFW from Middle East. Isipin nyo, meron silang ginamit na caption mga kababayan para daw ilikas yung mga OFW na naipit doon sa gera sa Middle East. So mamaya, i-debunk natin yan. Kasi nga, ang daming nagpakalat mga kababayan. Talagang viral na viral, no? I am very sure 1,000% na nakita nyo na ang video na to kasi nga nag-viral mga kababayan. Diba? Nakakatawa talaga eh. Binigyan pa nila ng power ito si Baste mga kababayan, parang presidente. And also, ididibang din natin itong pakalat ni Harry Roque. At meron ding statement si Harry Roque na siya ay nabaliktad mga kababayan. But for that, dito muna tayo sa statement ni Senator Panfilo Lacson na kung saan pinitik niya, talagang nilampaso niya, talagang nilamon ho ng buo sa kahihiyan itong si Marcoleta dahil sa pagsampa sa kanya ng katotohanan at ng mga ebidensya hawak ni Senator Lacson. Mga kababayan, for more details, let's watch this. Sir, so after ng exchange po ninyo ni Senator Marcoleta, how are things? Well, I feel good. Kasi it's been quite a while and numerous times, wala naman talaga siyang ginawa kundi i-target ako, atakihin ako, i-badmouth ako. Matagal na ako nagtitimpi. Yung last week privilege speech niya, I was at the lounge. No? I was listening and talagang pinigil ko yung sarili ko and I asked the majority leader kasi magkasama kami doon. Sabi ko, sagutin ko pa ba ito? So, also upon his advice and yun na rin ang feeling ko, wag na lang patulan. Pero tumira pa rin siya noong Lunes. I was in my office monitoring. So right there and then, nag-decide ako. Sabi ko, enough is enough. I have to respond. So, yun. Kaya pinuyat niya ako nung gabi kasi nag-drop ako ng speech eh. Kasama yung staff ko. Umuwi nga kami, alas 12 kaya mainit ang ulo ko eh. Sir, after po ng kahapon po, tapos na po ba? Tama na si Sprite? I don't know. I don't initiate any quarrel or any fight. But if you hit me and you insult me, I'll insult you back, and I'll hit you back. Ganun naman attitude ko eh. I never initiated any quarrel, especially with my colleagues. Ayoko eh. Ang problema, kung sumusobra na,
lahat naman tayo may elastic limit hindi ba? Para tayo rubber band din eh. Pag dumating na sa malapit sa breaking point, preserve ko na yung breaking point. I will have to respond. Yun. So, marami tuloy na i-reveal tungkol sa mga shortcomings niya. Sabihin na lang natin, ayoko sabihin kagaguhan, pero shortcomings, would be a better word. So, ang isang na-notice ko, when we were researching, we tried to compare, sabi ko sa mga staff, establish a pattern. Yung kanyang pronouncements about China, about the West Philippine Sea, talagang swak na swak do sa website, official website ng Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China. So, what does that indicate or tell you? Di ba? So, kung gano'n ang kanyang position, pinaparot niya lang ba yung position ng China regarding the West Philippine Sea? So, yun, hindi na dapat lumabas yun eh. But, hinahamon niya ako eh. So, sabi ko nga, if you hit me once, pwede ako magtiis. Hit me twice, pwede pa rin. Hit me 3 times, medyo malapit na sa elastic limit yun. So, as a former member po ng security sector, how do you find that? Is it unsettling? well, or yes, unsettling, to say the least. Because this is national security that we're talking about. Especially na medyo delikado delicate yung situation. Parang in the advent of the Iran war, di ba? Parang iniisip ng marami baka magka World War III. Di ba? Delikado yan. Pag nag-escalate yan at kumalat yan pa sa Pacific region, medyo kawawa naman tayo. And tayo, as a very weak country militarily, wag na nating gatungan pa o wag nating dagdagan. Yun lang masasabi ko. So yung issue doon sa flood control nga na hinihirit na yung 18, ano ang chance nun? Well, kita naman natin, yung especially yung mga follow-up statements. Hindi naman sila interesadong maimbestigahan to be investigated or to expose whatever they mention na alam nila. Medyo obvious, na yung huling statement yan, nananawagan na sa taong bayan eh. Hindi naman nananawagan sa DOJ, hindi nananawagan sa ombudsman, hindi nga nag-fairness. Alam nyo, kaibigan ko si Attorney Baligod, way back nung panahon pa ni Napoles. Kasi aligned naman yung advocacy namin doon sa pork barrel. So, I was thinking, sana man lang, pinarnish niya ako ng affidavit, yung joint affidavit. Nag-usap kami, at nag-request siya kung pwedeng isalang ko sa Blue Ribbon. And well, I could have done that. Kasi sabi ko nga, sundan natin ebidensya. But when I heard the 805 billion, doon ako nagkaroon na dineliver, Siyempre, I did my math. Kasi kung mag-iimbestiga ka, tingnan mo rin yung reliability. Kasi even in my previous life, pag meron dumating na information, dalawa kagad yung tinitingnan ko. Yung credibility ng source or sources at saka yung credibility ng information itself. Kaya nga meron tayong mga A1 information, F6 information, yung lowest, because of those two classifications, yung source at saka information. And kita naman natin when I delivered my privilege speech last week, imposible. Sabi 1,600 deliveries, 10,416 to 15,000 maletas. Naging generous na nga ako, naging conservative na nga ako na lahat ng large na lang na maleta at lahat ng maleta nylon sided or yung pinakamagaang na. Pero still, napaka-improbable, napaka-impossible na ma-accomplish yung deliveries nung ganong karaming pera. And, I have it on a good source na yung withdrawals during the period in question, sabihin natin 2022 hanggang 2025, ang biggest single withdrawal, 20 billion lang eh. Yung cumulative na over the same period, parang
random ito, hindi ito yung bigla-bigla. Sama-sama ng lahat. Ibig sabihin, involving 114 million Filipinos. Sa mga 111 billion. So, saan manggagaling yung 805 billion? Wala naman siguradong check yun kasi maleta ang pinaglalagyan. So, doon pala makikita mo yung incredibility, di ba, ng kanilang information. So, ba't natin papatulan yun? Not to mention na mukhang papunta sa destabilization. Napansin natin, bakit on the eve of the 40th anniversary of EDSA 1? Tapos at the time na merong confirmation of charges sa ICC. Ito yung mga factors na dapat kinoconsider natin kung credible ba yung kanilang binibigay ng mga information. So, yun. So, kung kayo nasa lugar ko, tatawag pa rin kayo ng hearing, alam nyo yung motibo, gusto nyo ba magkagulo yung bansa? I'm not for BBM, but I'm for a peaceful country na dapat in-enjoy natin, hindi yung destabilize, magulo, at maaaring pati yung armed forces makihalo. Gusto nyo ba maulit yung ganong situation? Of course not. Sir, how about yung mga localis and Yusek Bersamin was never mentioned. Kaya nga tinanong ko siya, have you read the partial committee report? If there's one sentence or one phrase that mentioned Yusek Bersamin, why not? Kasi siya yung nag-i-splice eh. I don't know if he was mentioned. If he was mentioned, then why not? If, lahat ng na-mention, pwede naman patawag eh. Sir, how about yung mga inconsistencies? Tapos may admission din po si Atty. Baligot regarding doon sa kaso naman ni Congresswoman De Lima na nagkamali daw siya. Yung pa isa, yeah. Adding to the injury, or adding to the incredibility ng kanilang information. Hindi pwedeng nagbigay ka ng affidavit tapos sabihin mo, wow, mali. Affidavit yun eh. You have already ruined in some ways, yung reputation ng mga tao. Tapos sabihin mo, nagkamali ako. Paano hindi nakarinig nung sinabi nilang nagkamali? Ang narinig lang yung sinabi nag-deliver. Diba? That's unfair. They should get their act together. Tapos come up with them. Kaya nga may invitation nung kay Atty. Baligot eh. Ayusin yung affidavit and come up with something na believable, then why not? Let's go. Alam mo, hindi naman natin sabing walang deliveries. For sure, merong nangyaring deliveries. Pero wag nilang i-exaggerate kasi lalong walang mangyayari sa investigation kung guguluhin mo. Sir, ano na mangyayari sa committee report? Well, as of now, 3. Nag-sign na rin si Senator Risa, Senator Kiko. So including myself, we are now 4. I need 5 more. And I hope some members of the majority are able to read na the partial committee report and mag-sign na sila para lang ma-report out to the floor para we can move forward. After I have reported it out, nagkaroon ng debate, na-adapt, then we can move forward by calling another hearing. Not necessarily to close the inquiry, but to, at least magkaroon ng conclusion. Abot ko sir bago mag-break. Maski naman break, pwede eh. Hindi naman tayo makapunta ng Middle East. Kasi may gera. So, nandito lang karamihan ng senador during this break. So, ilang hearing pa, sir? I don't know. Depende sa information that will be obtained. So, sir, yung condition mo kahapon na pipirmahan niya yung partial committee report? He didn't answer. Alam mo, he lied about his reason for not signing. Napaka-tenuous eh. Sabihin niya, hindi raw pirmado yung ng chairman. Of course, how would I sign a PDF? Ano yun eh? Di ba portable format document? Or portable document format, sorry. Paano kung pipirmahan yun? 20 soft copies or 20 pipirmahan ko? Sinabihan naman sila eh, na yung signature page, yung mismong physical copy or hard copy, nasa office ko. And we kept making kulit sa mga staff nila, nabasa na ba? Kung nabasa na, baka pwedeng pirmahan na. O, tapos sasabihin niya ang reason dahil wala akong pirma. Di ba that's outright lying? Sir, schedule yung next hearing.
Wala pa. Gusto ko nga tapusin muna itong partial committee report, ma-resolve muna ito, ma-adapt. At least my report sa floor. No? And then we can call for another hearing. Sen, pag nagsalita uli sa floor si Senator Marcoleta against you, sasagutin niyo o pabayaan niyo? I'll hit, depende. Sabi ko, you hit me, I'll hit you back. Enough is enough kasi sobra na eh. Namimihasa na, ibig sabihin. Wala namang basihan. Lalo siya nalulubog. You know, every time he shoots himself in the foot, naghahanap siya na masisisi eh. Ako yung paborito niyang sinisisi eh. For all his miseries. Sasabihin mong i-give up yung KIG, tapos sabihin mo, in-splice ko. May kailangan ba i-splice doon? Bakit kayo ang favorite niyo? Ha? Ba't kaya kayo ang favorite niyo sa Senate? Siguro mas pogi ako sa kanya. Thank you. Oh, 'di ba? Palaban si Lacson mga kababayan. At saka for the context nga pala dito sa ating para dito sa ating mga viewers na hindi nila alam kung ano ang nangyari mga kababayan. Nangyari kasi yan kahapon doon sa plenaryo. Nagkaroon dito ng privilege speech itong si Senator Lacson mga kababayan kasi rumisbak siya doon sa mga paninira, mga banat ni Marcoleta. Kasi nga napuno na mga kababayan itong si Lacson dito kay Marcoleta. Kasi nga how many times na ba na nag-speech, privilege speech, ito si Marcoleta na binanatan niya lagi itong si Lacson. How many times na? 4 times na yata, if not mistaken mga kababayan. Basta ang dami na ho. Tapos itong si Lacson, siyempre nagtimpi lang. Pero kahapon, sumabog na mga kababayan. Doon niya binanatan itong si Marcoleta. Niresbakan niya. Tsaka ang maganda kasi, dito kay Senator Lacson mga kababayan, siyempre talagang magaling yan mag-imbestiga. Every time meron siyang narrative, meron siyang statement na ilalabas, may kasama yan na video mga kababayan. Diba kahapon merong video, merong mga pictures at mismo ho ang nag-point or naging direkta ang tama ng kanyang video at saka pictures doon kay Marcoleta. Kaya hindi makakailag itong si Marcoleta mga kababayan. Talagang umiyak eh. High blood talaga eh. At dapat lang ito si Marcoleta ay sagutin mga kababayan kasi namamihasa eh. 'Di ba? Feeling hero pa kasi ginawang hero ito ng mga DDS. So tama lang sa kanya. At saka tama lang ang ginawa ni Senator Lacson kahapon doon sa kanyang privilege speech. So ngayon, kanina mga kababayan, nakita ho ng mga reporter itong si Marcoleta. Abay, high blood pa rin. At saka kanyang sinita, mukhayatang binanatan niya itong isang reporter. For more details, let's watch this. So obsessed daw kayo sa pag-defend sa China and yung mga sinasabi niyo daw po ay pattern dun sa mga sinasabi ng China. Sininiwala ka sa kanya? Kayo? Ano sinabi ko tungkol sa China? Paano ko dinefend ang China? You tell me. When? When? Tell me. Yung sinabi ko, pabor sa China? When? When? Sigurado tayo na iiyak na naman to doon sa kanya programa, doon sa Saganang Mamayan, doon sa Net25. Diba? Sigurado tayo niyan eh. Bakit? Siyempre, baluarte niya yun eh. Doon kasi siya magpapalabas lagi ng kanyang sama ng loob. At saka dito sa problema sa mga journalist, bakit hindi nila sinagot yung si Marcoleta? Meron ba daw pagkakataon mga kababayan na kanyang dinipensahan o pabor doon sa China na kanyang statement? Wala ba Marcoleta? Kahit isa, wala ba? 'Di ba? Ibinagtatanggol niya yung China mga kababayan. Una, 'di ba ang sabi niya, wala dang West Philippine Sea mga kababayan? Wala nang West Philippine Sea. And second, naalala ba natin na sinabi niya na i-give up na lang daw yung KIJ. Tapos sabi niya fake news yun at saka mali daw pagkakaintindi natin mga kababayan. Mali ba pagkakaintindi natin? Diba? Tapos nagalit siya kay Senator Panfilo Lacson kasi nga diba ginawan siya ng video kasi splice daw mga kababayan. Splice ba yun? Yun ay highlight sa kanyang sinabi. Diba? Mali ba tayo sa ating pagkakaintindi? Wala ba siyang sinabi na i-give up niya or i-give up na lang daw natin yung KIJ mga kababayan? Mismo sinabi niya yan. Tapos ngayon, ganun ang kanyang drama. Nakatawa talaga eh, di ba? Ang sarap pitikin ni Marcoleta. Ngayon, nilamon siya ng buo ni Senator Lacson. Napahiya si Marcoleta eh. Walang laban eh. Ngayon, ipalagtatanggol siya siyempre ng mga DDS. Kwento nila yun eh.
Mga kababayan ko, dahil nabanggit na ni Senator Panfilo Lacson yung tungkol sa 18 Marites. 'Di ba merong balita na lumabas at ito rin ay sinabi mismo ng taga-NBI kahapon na yung 9 out of 18 na ex-Marites ay meron palang kaso, 'di ba sinabi niyan ng taga-DOJ na meron silang kaso na murder, violence against women at saka estafa, mga kababayan. Isipin nyo, 9 doon sa 18 na ex-Marites merong kaso na mga ganyan, mga kababayan. At saka hindi yan resolved, kundi existing pa. Active pa ang mga kaso na yan, mga kababayan, according kay Attorney Melvin Matibag. Ipakita ko sa inyo ang kanyang interview, mga kababayan, kasi ang dami nating makuha dito na lesson at saka mga pagkakamali ng 18 Marites. Diba sunod-sunod na silang kinasuhan, mga kababayan? Kasi una nagkaso, diba si Laila de Lima. Sumunod, diba si Secretary Advisor na si Anyo. And third, yung si taga-Bucor na si General Katapang Jr. Talagang tinadtad ngayon ng kaso itong 18 Marites at saka itong si Attorney Baligod. Nasaan na sila ngayon? Nagtatago na. At saka sabi ho ng taga-DOJ, kasi nga diba pinadalhan na sila ng subpoena, at kapag hindi sila a-attend or mapapakita bukas doon sa NBI at saka sa DOJ, ipapahuli sila kasi merong contempt power ang DOJ. Ay pakita ko sa inyo ang kanyang interview. For more details, let's watch this. What can we expect from this complaint filed before the NBI, sir? Well- Apart from the steps that you already mentioned, meron ho ba kayong time frame na tinitingnan para po mabigyan ng solution ito? Yeah, Ma'am Pinky, lagi namin sinasabi sa NBI, we will treat every case the same. So, sino man yung nag-file yan, mataas na tao, maliit na tao, pare-parehas talaga yung dinidevote namin na oras dyan. But of course, in this case, tinitingnan ng tao to merong bang mataas na public interest. So, hindi naman sasabing ipapast track to sidestep kung ano yung mga dapat na requirement. So, imbestigahan namin yan. Kanina, pumunta na roon. May mga inassign na kaming investigators. So, we'll start issuing subpoena to the people involved. And also, meron kaming team dyan, yung technical team namin, to review yung mga postings nila, yung mga nalagay dun sa Facebook, sa YouTube, or sa manmang sa social media platform, kung it will warrant a case to be filed sa Office of the Prosecutor. Pero hindi ho ito nalalayo dito sa subpoena na what you already issue dito po sa 18 supposed Marines. Di ho ba? It's obviously the same case. Tama po, ma'am. Kasi connected siya. Dahil yung mga personalities, una-una na binanggit po doon sa pinail po ni Congresswoman De Lima at ni Father Flavi is parehas din po na personalities. And ibig sabihin nito, before pa po sila nag-file, nakapag-issue na po kami ng mga subpoena. Probably, for practical consideration, doon din naging dahilan ni Congresswoman De Lima na dalhin sa amin dahil alam nila na may umuusad na po kaming Dahil investigasyon. mag-uumpisa or nag-uumpisa na kayo. And then of Nag-uumpisa na course, po. you have, nag-umpisa na. Opo. You have General Katapang. Nag-file din po siya before the DOJ. Disbarment, may pinal pa po siyang disbarment at may Bukod pinal din pa po sa yun. iba pa po yun. Oo. Opo. Tapos meron pa rin of course Senator Trillanes. Senator Trillanes, Secretary Anyo. That's right po. That's So right. so far there are three individuals who have filed complaints before the DOJ, right. and 2 so far filed before the NBI. Is That's that correct accurate, po. sir? Correct po. Tama po. Plus one sa Supreme Court, yung And disbarment. then the disbarment Opo. case against Attorney Baligod, hindi ho Tama po. ba? All right. So uusad po 'yan. Sabi niyo nga nag-umpisa na kayo. Pag Opo. sinabi niyo nag-umpisa, what stage are you in right now, the NBI? When we're talking about the allegations of these alleged Marines. Well, nagsimula po yan when we were deputized by the Office of the Ombudsman to investigate. Maalala po natin, si Attorney Baligod, nagkaroon siya ng press conference, tapos kinabukasan, pumunta po siya ng Office of the Ombudsman na isinabiti niya yung joint affidavit ng 18 na allegedly na Marines, tapos may cover letter lang siya, yun po yung nakalagay doon. Ang ginawa po ng Office of the Ombudsman, deputized the National Bureau of Investigation to conduct the investigation. So immediately, nung natanggap po namin yan, nag-issue po kami ng mga subpoena. Even prior to that, as our mandate, nagkaroon po kami ng mga background checking based o doon sa affidavit po na ipinost nila sa social media, sa Facebook. So meron na po kaming initial na
na thinking na approach to investigate it. Would you cross-check what was said on social media and during the press conference versus the joint affidavit that they submitted before the Office of the Ombudsman? Well, may konti lang po. Yung pong pinost nila na affidavit, may mga konti na pinalitan. Pero kung sabihin yung cross-check ngayon, dahil nangyari po yan last week, marami na pong mga nag-supervene na events, kagaya ng mga interview sa mga TV po, sa kung saan pong station, na nakikita na po namin yung mga, kung ano yung mga diferensya. Ay, for example, yung kay Jessica Soho, hindi ko ba Exactly yun? po. That's one, okay. Tama po yan. Kasi parang kung titingnan mo, sasabihin mo, maliit na bagay yun. Kasi sinabi dun nung isa, 5 maleta. Naging 3 na nung kay Jessica Soho na. Meron pa rin po yung pong sinabi na una si Dilima, maleta, naging paper bag. Ganun na po yung may mga inconsistencies po tayong nakikita. Tapos kami naman po, other end, yung Sorry sinabi to interrupt you, sir. What is the value of that? Because that's not under oath, hindi ho ba? Versus the affidavit that they submitted before the Office of the Ombudsman. Well, unang-una po, parehas po yung tao na nagsabi niyan eh. Alam po, yung value lang naman pag sinabing under oath, sinusumpaan mo yan. So, ibig sabihin, handa kang managot sa batas. Kaya po may perjury siguro na ikinaso hindi ko po nakita yung complaint ni Secretary De Lima, ni Congresswoman De Lima, kung ano pong nakalagay doon. Pero I suspect na po sinabi niya yan. Na nung nag-press con kayo, sabi nyo, hindi nakasama ako, maleta dinala. Ngayon, paper bag. So may inconsistencies na po kagad. And alam nyo po, sa batas po at sa korte, pag tiningnan po, may pagkakamali ka na isa, medyo nagiging questionable yung buong kwento mo. Lalo na po rito, unang-una, 18 pong tao na gumawa ng isang affidavit. So isa po yan sa tinitingnan namin. That's why tinawag po namin sila 18. Pwede bang, ang una po namin sasabihin, pwede bang mag-issue kayo ng sarili nyong affidavit, ng sarili nyong salaysay. Dahil ang sworn affidavit po, that is a personal recollection of what you do, yung participation mo. So very unusual po na 18 na sasabihin mo, ganito yung kwento ko. Hindi naman kayo araw-araw sigurong kasama kung totoo may nangyari yan. So para mahimay po natin, dapat mag-undertake ka to give your own recollection na sarili mo. Let's talk about that, Director. Opo. Yung sinubmit po nila kay Office of the Ombudsman, ang sinasabi niyo po, just to be very clear about it, is one affidavit for 18 of them. That's correct How po. many pages was it? Parang including the annexes, it's 36 pages eh. Okay. So may mga picture po kasi na even yung mga lisensya nila. So medyo yun po yung tinitingnan namin dahil Ombudsman Boyeng Rimulya na parang bakit naman isang joint affidavit sa isa lang na sa 18 tao. At saka po pag ikaw nagreklamo ka, kasi may mga sinasabi po dapat imbestigahan yung inireklamo. Hindi po naman sila talaga nagreklamong diretso yung 18 eh. Ano ho ang, if at all, any liability of Attorney Baligod? Because as mentioned a while ago, you already have General Katapang filing a disbarment case supposed to be against him before the Supreme Court kasi nauna po yung pag-file niya before the DOJ. Eh. So, ano ho ang kanyang accountability? Unang-una po, yung sanction ni General Katapang, meron po kaming mga abogadong tinatawag na Code of Professional Responsibility and Accountability, CPRA. Hindi po dapat kami magkukonsinti kung isang maling gawain. We will not tolerate na may magsusumiti po ng maling paratang o maling ebidensya sa isang tao. Yun po yung unang-unang responsibility. Pero ng mga kailangan abogado. alam mo. Kailangan alam mo nagsisinungaling. Kailangan alam mo po, pero pwede rin po mapatunayan ang yung pagkukulang kung yung mga actions is hindi po normal o hindi nababatay sa itinakda po ng ating po mga rules and regulations. Are you saying, Director, that as a lawyer, in a way you have to check the veracity of the testimony of your clients before you accept? Tama po. Okay. Tama po kasi unang-una, lalo hindi naman nagsasalita doon sa press con. Kung mapansin nyo, hindi naman nagsasalita po yung mga 18. Siya yung nagsasalita, parang siya ang nagsasalaysay. Eh. So dapat po, tignan po yung kabuuan na yan. So, we were talking about accountability. What else, sir? That's correct. Pangalawa po, kung meron po tayong makitang anggulo talaga rito, naririnig naman natin na it's a move to destabilize or mag-ano ng mga kaguluhan, mayroon po mga pananagutan din po sa batas yung ganyan pong gawain. And you are looking into this as well. Opo. In other words, when you investigate this, because you were deputized by the Ombudsman,
titingnan niyo po yung affidavit ng 18 Marines, gayon din si Attorney Baligo. Lahat po. Lahat po ng anggulo titingnan namin. Ganito po, sabi ko nga, sisimplify po natin para Go naunawaan ahead. ng taong bayan. Halimbawa po, Ma'am Pinky, kayo pupunta sa presinto at nagreklamo. Hindi rireklamo niyo isang tao. Hindi naman po kaagad tinatawag nung nag-iimbestigang pulis yung tao eh. Sino pong unang tinatanong? Hindi po ba't kayong nagrereklamo? At susuriin po yung statement ninyo. Pag nakita na mukhang may punto yung sinasabi ni Ma'am Pinky, tawagin natin to, puntahan natin tong inireklamo at atin ding pagpapaliwanagin at pasagutin. Lahat po ng anggulo, tinitingnan din po namin yung anggulo na maaaring itong 18 ito ay biktima. Dahil baka po maaaring yung mga gustong manggulo o magkaroon ng stabilisasyon, kausapin sila na under vitiated yung consent nila, under duress sila, na gawin mo to. O kaya po, pag po sinabi po sa batas na vitiated yung consent, pwedeng pananakot, pwedeng panunuhol. So titingnan po natin yung In other anggulo na words, yan. you're gonna start with the 18. Sila po ang una nating tatanungin, si Atty. Baligod po, And? si Congressman Mike Defensor, Okay. pinatawag din po natin yung may bahay ni Congressman Defensor, pinatawag din po natin yung nagnotaryo. Dahil yeah, very that's right, unusual sir. po yung nagnotaryo. Kung ako po yung magnotaryo, teka muna, 18 kayo, bakit naman pinagsama-sama nyo sa isang affidavit to? Pwede bang isa-isa na Well, lang I kayo? don't know the legal practice. Is that really odd, sir? That is very odd po na 18, isang joint affidavit na ang salaysay parang tinahi at ginawa po. Pero I don't want to make my judgment na gano'n. Sinasabi ko lang po, we're talking about dahil. I'm not removing the possibilities that the person's name doon sa affidavit na may mga partisipasyon ay maaaring may pagkakakulang at may nagawa sa batas. But we will follow that lead also. So pag dinala po tayo ng ebidensya at tinignan natin doon, pwede po natin silang tawagin. Pero let me cite a specific example already. Minention po nila si Tube tsaka si Saldico na nag-arkila sila sa air taxi. Nagsampinaduces tekum po kami sa air taxi. Nag-issue na ng certification but since 2022 hanggang 2025, never nilang naging pasaherong magkasama si Saldico at yung si Tube. So yun po, document yun. That is a notarized document issued by air taxi. So sa value po ng ebidensya, when you go to court, meron po tayong tinatawag na best evidence rule, rules of evidence. It's the document that it speak with itself. And that's the document is notarized at ayun namang air taxis, kilala natin na reputabling korporasyon. So kung ako po yung judge, between doon sa nagsasalita na ganito at meron pong testamentong sinasabi at may dokumento, under the rules of evidence, mas paniniwalaan ko po itong Is that ebidensya so? na to. That's a very interesting for me because basically now you're saying that a testimony that is salungat dito sa yung kanilang testimonya nagiging salungat doon sa air taxi, for example, kasi Opo. sabi niyo po walang Sinabi na po, may certification na po. there's a certification, to be clear about what Opo. that Never na nagkasama si Tube at saka si Saldico. Saldico na Doon po sinabi sa po record nila. sila. Yung po may flight details po yan. Ako po yung nagtrabaho, Ma'am Pinky, sa airport as general manager. Lahat po ng sumasakay at tumitake off, umaalis po sa airport po, may record po lahat na pangalan yan. Kahit private plane pa po yan. Then that destroys Doon that po, particular yan testimony. po yung sinasabi ko. Of course, it's the court who will decide. What I'm saying is ganun po yung procedure under the rules of evidence. Well, I'm assuming, sir, for their safety as well, because they're also saying there are also threats to their safety and possibly their lives. That is a claim, ma'am. No? So ako nga po, as the director of the NBI and the entire strength of NBI, kung meron pong threat sa kanila to do harm, we're offering the professional service of NBI. We can even provide safe houses for them. And kung may mangyari sa kanila during the time that they are under our care, I will be personally responsible in the entire bureau po. Can they trust the NBI, sir? Yes, ma'am. Yes, ma'am. I notice nga ngayon po, everybody's going to NBI. Lahat po pumupunta ron to investigate. And I think the mandate given to us by Ombudsman Rimulya, he knows that we have a clear direction on this matter. I'll just be honest, ang hirap lang po kasi ito parang, let's admit it, it's parang may labanan na ito yung sinasabi ng grupo na to, ito yung grupo na to. Pero let me assure everybody na kami, susundan namin yung proseso at susundan namin yung
yung kung ano yung ebidensya. Ang sagot lang naman po namin dito, we will be very transparent the way we're doing it. Nung we issued the subpoena, sinabi po namin yan. So now you're offering them even safe houses for... That's right, for ma'am. okay. All right. Balikan po natin yung sinabi niyo. The 18 alleged Marines, for the record, sir, the Philippine Navy already said that there are 14 of them supposed Four to of be? them, doon po sa 18, is not member of the Marines. And meron na rin po kaming nauna pang sinabwina na kanilang pinapahagingan na nakuha namin nung Friday po. Na sinabi na yung sa 18 yan, yung 8, hindi naman naka-assign kay Saldico, naka-assign sa kanya. Sino po si kanya? Ay, hindi ko lang po pwede pang i-reveal Okay, yung personality. let's repeat that, sir. Among the 18, Among the 18, yung 8 sa kanya po naka-assign, hindi Okay. po kay Saldico. assigned to someone else. Opo. Okay. Actually, ito nga i-clear ko kasi 103 po yan na nanggaling mismo ang numero doon sa Facebook post ni Attorney Balikod. Okay. That's why I was misquoted by some social media news outfit na sinasabi 100 pa daw yung lalabas. Na sabi ko, ang statement ko po when I was interviewed at that time, 100 yung kinausap nila. At out of 100, 38 yung pumayag. 100 ang kinausap nila. Kinausap po nila. 38 ang pumayag. 38 yung pumayag. Okay. Yung po yung statement sa akin nung aming inimbestigahan nung Friday. Out of 38, 18 yung lumabas na. Okay. So sabi So- ko, baka meron pa, baka may Baka, lalabas pa oo. silang 20. Kasi may 20 na Kaya po, difference. kasi meron pa po silang mga ini-schedule ulit na press con na monitor naman po namin. How do you So, monitor that? Well, ma'am, hindi ko po pwedeng sabihin sa inyo, NBI po, pero we have networks, Okay. we have mga assets po na nagbibigay sa So amin you're ng telling us informations. may lalabas pa? Hindi lang natin alam Well, yan. baka hindi na po dahil ngayon nga sinasabi nila natatakot pero very coincidental na nung nilabas namin yung subpoena, that's the time na biglang may threat sa buhay nila. So medyo off lang po kasi nung yung officially we're conducting the investigation, bakit biglang nawala? Samantalang dun sa mga interview, haharap kami, karangalan kung makasama sa kaso na to, hindi kami natatakot. All of a sudden, ba't parang nag-iba yata yung takbo? Director, what happens on Wednesday if they don't show up? Thursday po. ma'am. Sa Thursday. 12 po. Wasn't Thursday it po. Wednesday originally? Thursday po talaga because we follow the 5 days notice po. Okay, Opo. I stand corrected Kaya, there. So Thursday what po, happens 12 on po. Thursday if they don't show up? Well, ang ombudsman po has the contempt power. So since we are deputized, we can report it to the ombudsman and probably the ombudsman can act on it whether to exercise their contempt power or not. Or kami naman po as a mandated investigating authority under Rule 72 of the Rules of Court, we can go to court and ask for a contempt. Pero I'm encouraging them to come. Kasi po, we owe it to the nation, we owe it to the people na nilabas nyo to eh. So kung gusto nyo po talagang maimbestigahan yung mga pinangalanan ninyo, pupunta po kayo and we will record yung every step of the investigation para po walang sabihin na ginipit o tinakot sila or anong ginawa sa kanila. It will be recorded. And if they really want to prove Just it, recorded for your private Yes, ma'am. private recording. Opo. Para kung may questions That's or right, ma'am. concerns, meron ho kayo may meron po yung papakita record. itong nangyari. Tama po, Okay. ma'am. Opo. And also, we have technologies to prove if they want to submit to a polygraph test, pwede rin po namin gawin yun. Because Alright. we have that technical expertise po to do that. Balikan po natin yung 18. Nilinaw nyo na po na 18 ang lumabas, supposed to be out of possibly 38. No? But now you're not sure if the balance of come out po 20 will actually come out. All right, that's clear. Doon po sa 18, sinabi po ng Navy that 14 of them were Marines, ex-Marines, but some of them, or Four. a lot of them, Four are not, tapos kinonfirm pa po, apat po 4 hindi. of the 18 They're either a wall or hindi po sila nag-submit sa proseso ng pag-alis nila. And we also validated that nine, I don't know if 9 individuals or I'm not just sure, but 9 cases. Iba-iba po. Prostrated murder, violence against women, meron po silang stapa. 10 po na kaso. 9. 9 cases po. Some of them out on bail po. But does that affect their credibility? Well, again, if we go to court, tinitingnan po lahat ng korte yan. Kasi yung allegation mo But will it affect the NBI's investigation? Wag na po muna tayo sa korte. Well, kami po ang titingnan namin yung veracity nung sinasabi. Those are just backgrounds. We're talking about backgrounds. Siyempre, we will be more careful. We will exercise more caution because alam namin na may ganito pong mga bagay.
So ganun po yung titingnan namin dito. Okay, so Thursday po, you said there are options that can be taken. Do you honestly think, sir, that they will show up? Or is it okay na ho ba kung si Attorney Baligod lang ang magpakita on their behalf? Well, mas maganda po sana lahat sila dahil ang plano nga po natin, mag-issue sila ng kani-kanyang affidavit po. Pero si Attorney Baligod, tatanungin po natin dyan. Kasi mas kabisado po niya yung istorya base doon sa press conference eh. Do you think they'll show up, sir? Well, I'm hoping that lumabas po sila kasi matapang naman pong lumabas doon sa press conference. If sinasabi mo natatakot ka sa buhay mo, bago mo po ginawa yan. It's a decision, it's a major decision na kinonsulta mo yung pamilya mo, kinonsulta mo lahat ng mga kaibigan, kinonsulta mo yung abogado mo. And if I'm the lawyer, ako si Atty. Baligod, this is a very serious allegation, malalaking tao to. Handa ka ba talagang lumabas dito? Tatawagin tayo rito. Di po ba? So, dapat nagawa mo yan. Ako nga po, bago ko tinanggap yung posisyon, kinonsulta ko yung pamilya ko, kinonsulta ko yung mga kaibigan ko. Dahil alam ko, this is law enforcement. Medyo malalagay sa alanganin, may mga danger kang haharapin. Okay, so before tayo mandibang mga kababayan dito sa ipinakalat ng mga fake news ng mga DDS, siyempre i-shoutout muna natin ang ating mga suki, ang ating mga early birds na nanguna na nag-comment dyan sa baba sa ating comment section. So nandyan sila si Leonardo Aceliero, Michael Vinas, Jovi Tokikone from Japan. Nandyan din si Belma Dangtayan Abela from London. Si Belma Dangtayan Abela from London. Nandyan din si Josie B, Eme Mapalad, Joselito Tanyongon and family. They are watching from Bagalangit, Mabini, Batangas. Kasama din natin si Bibian De Vera. Hi to Spernito. Nandyan din si M.E. Monez Borromeo. Emski, nandyan sa California. Hi to Elenita Lee. Laija Moso. Leonardo Manansala. Nandyan din si Dionisio Alfafara. Ashin from Greece. Nandyan din si Evelyn Medina from Imus, Cavite. And hi to Sir Jaime Garcia from Nottingham, UK. Okay, so mga kababayan ko, di ba ngayong araw, March 11, ngayon ang anibersaryo ni Digong na siya ay dinakip, inaresto, doon nakakulong ngayon sa Dahig mga kababayan. Di ba 1 year na ho. So ang nakakatawa kasi, sa panahon ni Digong mga kababayan, di ba nung nakulong itong si Laila de Lima after 1 year, meron kasing speech or statement na inalabas na pang-asar niya doon kay Laila de Lima itong si Harry Roque. So ngayon, nabaliktad mga kababayan, nabaliktad itong si Harry Roque. Kasi ang ginamit ngayon na video, pang-asar doon kay Digong kasi nga 1 year na ho nakulong ito si Digong doon sa Dahig, ito ang speech ni Harry Roque. For more details, let's watch this. Anniversary on your first year of detention. May you spend the rest of your life in jail. Good night. Goodbye. Anniversary on your first year of detention. May you spend the rest of your life in jail. Good night. Goodbye. Di ba na karma? Nabaliktad. Mismong kanyang sinabi ang kanyang statement, ginamit din ngayon para kay Digong. Para sa kanyang poon na si Digong. Iyakan ang mga DDS. Di ba nabaliktad itong si Harry Roque? At saka speaking of Harry Roque mga kababayan, well dito muna tayo tungkol sa statement ni Sara Duterte na yung kanyang analogy sa eroplano mga kababayan. Kasi nga di ba hindi natin to napakita doon sa ating last vlog na ito si Roque nagpalabas ho ito ng fake news. Kasi para hindi masyadong mapahiya itong si Sara Duterte, well itong si Roque naglabas ng fake news. Ano yan Sir Ivan? Kasi nga post niya na sabi niya, tama si Inday Sara Duterte na madaling mapadala ng eroplano. Congrats, Government of Spain, nagawa ninyo. Wala raw kasi lumilipad na eroplano, sabi ni Bangag at mga trolls niya. Di ba? Sabi ni Rocky, tama daw yung analogy ni Sara Duterte na madali lang daw magpadala ng eroplano para ilikas yung mga kababayan nila or doon man sa ibang lugar. Like for example, dito sa kanyang example mga kababayan, ang lugar na Spain. Nagpadala daw ng chartered plane yung Spain para i-repatriate ang kanilang mga tauhan doon, mga taga-Spain mga kababayan. So ngayon, itong picture na to mga kababayan, ito ay luma. Baka hindi kasi alam ng mga DDS na ito ay luma. Napaka-easy lang ho yan DDS. Nandyan yan sa Google, di ba? Sabi dito sa post ng Philippines Defense Forces Forum, why would the government of Spain charter its own Air Force aircraft? The aircraft is an Airbus
at 310 military transport belonging to Spain's Ejército del Aire y del Espacio. The photo circulating online was not taken in the UAE, evacuating Spanish nationals from Dubai or Abu Dhabi. The image was actually taken at Simon Bolivar International Airport in September 2024 DDS, when the Spanish government dispatched the aircraft to Caracas to transport Venezuelan opposition leader Edmundo Gonzalez to Spain after he was granted political asylum. O di ba? Pahiya itong si Harry Roque. Talagang literal na fake news peddler, mga kababayan. Yon ay luma na picture. Ginamit niya recently daw, mga kababayan. Tingnan nyo, hindi makakalusot itong mga DDS. Bakit? Napaka-easy na lang ho ngayon na mag-research, mga kababayan. Nandyan ho yan lahat ho sa Google. Di ba? Hindi makakalusot itong si Roque. Kasi nga, alam na natin, lahat ng mga sasabihin ni Roque, ito'y mga paninira lang. Ito'y mga panggugulo lang sa ating gobyerno, mga kababayan. Kasi napahiya sila. Ilalo na ngayon. Di ba sunod-sunod na ng sitatingan yung mga repatriate OFWs kababayan natin na inilikas galing ho sa ibang lugar na gusto nang umuwi kasi nga ang iba naipit sa gera or ang iba nagkaproblema sa kanilang mga employer. Di ba? Baka kasi mga kababayan hindi alam ng mga DDS or hindi naintindihan kung ano yung repatriate OFWs. Baka hindi nila naintindihan yan. Diba? Ibig sabihin yan, either yung mga OFW gusto nang umuwi sa Pilipinas kasi nga naipit sa gera. At saka ang iba din nagkaproblema sa kanilang mga employer or mga TNT na doon sa ibang lugar. Kaya nga sila ay lumapit sa ating government office doon sa kanilang lugar para gusto silang magpa-repatriate under sa repatriation program ng DMW, ng DFA at saka ng OWA, mga kababayan. Hindi nila yan maintindihan. So sa case ngayon, kasi meron hong gera, hindi basta-basta na ikaw ay magpapadala or makapagpadala ng chartered plane dun sa ibang lugar. Hindi basta-basta dahil ho sa issue ng military conflict sa Middle East. Kailangan ho yan na masinsinang discussions, kailangan ho ng diplomatic yan or diplomatic clearance from the host country. So ngayon, mga kababayan ko, iba na naman pong pakalat na fake news ng mga DDS na daw yung mga nagsidatingan daw ng mga OFW ay hindi daw yan tinulungan ng DMW at saka ng OWA o ng gobyerno natin. Kasi according ng mga DDS, ang nagbayad daw ng kanilang tickets o tumulong sa kanila ay ang taga-UAE daw, mga kababayan. Ang mga taga-UAE daw. O di ba? Yan ngayon ang kanilang ipinakalat na fake news kasi nga pahiyang-pahiya na sila kasi nakita nila sunod-sunod na nagsidatingan yung mga OFWs na tinulungan ng ating gobyerno. Di ba kanina merong 34 ba yun or 32? Tsaka kagabi merong 90 plus at saka all in all mga kababayan, ang napauwi na ng ating gobyerno, tinulungan ng DMW ay 700 plus na. Ngayon, merong nagsalita. Kasi nga, yung mga sinasabing ng mga DDS, siyempre ang dami nilang napaniwala. So meron nang nagsalita mga kababayan at meron nang in-interview. Sino ba talaga ang bumili ng kanilang tickets? For more details, let's watch this. OWA po ang bumili ng ticket, katulad ko din po. OWA din po ang nag-process ng ticket ko para makauwi ako dito sa Pinas. Nagpapasalamat po ako sa binigay na tulong para makauwi ako dito ng OWA at saka ng BMW po. Maraming salamat po kasi nakauwi po ako ng ligtas at hindi po ako nakatuloy sa gera po sa UAE. Kasi meron daw nagsalita mga kababayan na tinulungan daw sila ng taga-UAE. Ngayon, hindi alam ng mga DDS na yung nandun ho sa airplane ng mga passengers, hati yan. Hindi yan lahat repatriate, kundi ang iba na stranded yan doon sa UAE. 'Di ba? Meron pong na-stranded. Yung mga turista, yung mga nandun lang para lang magbakasyon ng mga kababayan, tas timing sila na nagkaroon ng gera. So sila ay naipit doon, na-stranded. Hindi sila repatriate, kundi yung mga repatriate na mga OFW, yung lumapit doon sa ating gobyerno, sa ahensya natin, para sila ay uuwi na ng Pilipinas under sa repatriation program. Pero ang mga ipinakalat kasi ng mga DDS, ang kanilang in-interview, yung mga na-stranded lang na mga turista
doon sa ibang lugar, mga kababayan. Tas ang ginawa daw ng ating gobyerno, kinuha lang daw yung credit sa kanila. Tinulungan daw lahat. Walang sinabi ho si Hans Kakdak na ganyan, mga kababayan. Walang sinabi ho ang taga-OWA na ganyan, na lahat ng mga passenger sa isang airplane na dumating sa Pilipinas, na yun lahat ay repatriate OFWs. Hindi ho lahat. Yun ho ay hati, mga DDS. Gets ba natin? Ngayon, punta na tayo dito sa kanilang ipinakalat na video. Ano yan si Ivan? I am very very sure nakita niyo na ang video na yan. Diba? Merong nag-arrive and meron pong naglanding na isang Philippine Airlines, mga kababayan. Philippine Airlines yan. Tapos ang nakakatawa kasi, ginamit nila o nilagyan nila ng caption na Mayor Basti Duterte. Diba? Sabi nila, Basti Duterte humingi ng tulong sa China para sa paglikas ng mga Pinoy sa Middle East daw, mga kababayan. O diba? Safe ang OFW, proud. Basti Duterte, thank you sir. Ang maniniwala dyan, tanga at bobo. Correct me if I'm wrong, mga DDS. Diba? Ang maniniwala dyan, tanga at bobo. Unang-una, may mali na ho sa video, mga kababayan. At nakita rin ho yan ng taga-Meta mismo. Bakit mo nasabi si Ivan? Kasi kung titignan natin, yung video, mga kababayan, di ba meron nakalagay dyan sa kanyang caption. Yung president na problema dahil wala daw lumilipad na eroplano. Bakit si Mayor Basti nakagawa ng paraan? O di ba? Bakit kasi nakalagay dyan, Basti Duterte humingi ng tulong sa China para sa paglikas ng mga Pinoy sa Middle East? Sa baba, mga kababayan, nilagyan ho ng taga-Meta ng EI info. Bakit Sir Ivan? Kasi nagdududa dito yung taga-Meta na baka yan AI, mga kababayan. Kung hindi mo yan AI, meron kasi nakalagay na captions dyan na very confusing. Kaya nilagyan ho ng EI info yan ng taga-Meta. Either posible ito ay AI or baka na-confuse dito yung taga-Meta dahil sa kanyang caption. Bakit Mayor Basti Duterte? Bakit si Basti ang pinasalamatan dito? 'Di ba? Safe ang OFW, proud Basti Duterte. Thank you, sir. 'Di ba gunggong talaga eh. Diyan pa nga lang sa caption, may mali na, mga kababayan. May power ba si Basti Duterte na makapagpadala ng chartered plane doon? And second, sabi niya dito sa caption, Basti Duterte humingi ng tulong sa China para sa paglikas ng mga Pinoy sa Middle East. Humingi ng tulong ho sa China. Tas kung sila ay pinagbigyan, itong si Basti Duterte doon sa taga-China, do you think Philippine Airlines ay ipapadala doon na airplane ng taga-China? Siyempre, airplane ho ng China ipapadala doon. Diyan pa nga lang may mali na, mga kababayan. Di ba nakakatawa talaga eh? Dapat ang ipapadala ho na airplane ng taga-China, kung pinagbigyan man, kung totoo man na humingi ng tulong itong si Basti doon sa taga-China, dapat ang airplane ng China ang gagamitin para ilikas yung mga kababayan nating FW doon sa ibang lugar or galing sa Middle East. Correct if I'm wrong? Diba? Diyan pa nga lang may mali na. Kaya nga nilagyan ho ng EI info ng taga-Meta. Kasi may mali na ho sa kanyang video. Ito ay pambubudo lang. Ito'y napakalaking fake news, mga kababayan. Isa pa sa napansin ni sa Ivan. Sa video na yan, mga kababayan, diba merong dumaan ho na bus? MI Express na tourist bus. Mga DDS, meron bang ganyan na bus sa Pilipinas? Meron ba? Meron ba tayong nakita na bus na ganyan sa Pilipinas? Di ba wala? Kasi ang bus na yung, mga kababayan, according ho sa aking pananaliksik, yan ho ay nasa ibang bansa. Part ho doon sa US, sa Canada, basta sa ibang bansa. Ang ibig sabihin ng mga kababayan, yung video na ipinakita nila, yun ay arrival doon sa ibang lugar. Hindi yun arrival dito sa Pilipinas. Tapos ngayon sinasabi na kaagad doon sa kanilang caption, safe ang OFW. Proud Basti Duterte, thank you sir. Diba gonggong talaga eh. Ang sarap pitikin talaga ng tenga nito mga DDS. Napakabudol talaga mga tao na to, diba? Ito ang trabaho ng mga DDS. Gusto kasi nilang guluhin ang Pilipinas, mga kababayan. Gusto kasi nila guluhin yung mga Pilipino. Kasi nga ayaw nila malaman ng kanilang mga kalyadong DDS at ng ating mga kababayan ng ang totoong mga nangyayari na ginawa ho lahat ng ating gobyerno
para mapauwi ang ating mga kababayang OFW na naipit doon sa gera sa Middle East. Ginawa ho ang lahat. Pero gusto kasi ipakita ng mga DDS na walang ginagawa ang ating gobyerno. Well, para sila magising, ito ang ating balita. Tuloy-tuloy ang pagsisikap ng gobyerno na matiyak ang kaligtasan ng mga OFWs at kanilang mga pamilya sa gitna ng umiiral na tensyon sa Middle East. Ito'y matapos na ligtas na makauwi sa bansa ang 32 repatriates mula Oman. Kabilang dito ang 24 na OFWs at 8 nilang dependent. Kasama rin dito ang 4 pang OFWs mula Dubai at Oman na natulungan din ng pamahalaan na makabalik ng bansa. Upang matiyak ang ligtas na paglabas ng mga OFW mula sa mga apektadong lugar, nagsagawa ang pamahalaan ng iba't ibang hakbang kabilang ang pag-aayos ng land transportation tungo sa mas ligtas na exit points at mga alternatibong paliparan na nanatiling bukas para sa international travels. Naging posible ito dahil sa pagtutulungan ng mga embahada at mga konsulado ng Pilipinas, DMW Migrant Workers Offices at Overseas Workers Welfare Administration. Isinasagawa ang mga hakbang na ito sa ilalim ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na siguraduhin ang kaligtasan at kapakanan ng bawat manggagawang Pilipinong kasalukuyang naapektuhan ng tensyon sa Middle East. Aprobado na ng House Committee on Ways and Means ang panukalang batas na magbibigay ng kapangyarihan kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pansamantalang suspendihin o bawasan ang fuel excise tax. Aprobado na ng House Committee on Ways and Means ang panukalang batas na magbibigay ng kapangyarihan kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na suspendihin o tapyasan ang excise tax sa produktong petrolyo kapag may pambansa o pandaigdigang krisis na nagdudulot ng biglaang pagtaas ng presyo ng langis. Layunin ng panukala na maprotektahan ang mga Pilipino laban sa epekto ng mataas na presyo ng langis lalo na sa gitna ng tumitinding tensyon sa Middle East. 6 na piso kada litro ang mababawas sa diesel habang 10 piso kada litro naman ang mababawas sa unleaded. Batay sa panukala, kapag umabot o lumampas sa $80 kada bariles ang presyo ng Dubai crude oil, maaaring iutos ng Pangulo ang pansamantalang suspensyon o tapyasan ng fuel excise tax hanggang 6 na buwan na maaari pang palawigin hanggang 1 taon kung kinakailangan. Sa ilalim ng panukala na nag-aamyenda sa International Revenue Code, maaaring suspendihin o bawasan ng Pangulo ang excise tax ng petrolyo kapag may rekomendasyon mula sa Development Budget Coordination Committee o DBCC. Secretaries of Finance, of Budget, of DepDev, BSP Governor, as well as the Department of Energy will now take part in making the recommendation. Nakasaad din sa panukala na kailangang magsumite ang Pangulo sa pamamagitan ng Finance Secretary ng ulat sa Kongreso sa loob ng 15 days mula nang ipatupad ang suspensyon at kada buwan pagkatapos nito. Kailangang ilahad sa ulat ang batayan ng desisyon, ang tinatayang revenue loss o mawawalang kita ng pamahalaan, ang inaasahang epekto nito sa inflation, presyo ng fuel at aktibidad ng ekonomiya. Sabi ng mga oil companies kanina is that paano yun? Meron kami mga inventory na nakapagbayad na kami ng excise tax. Kami ba i-reimburse o ibabalik ba sa amin yun? Dahil ang excise tax, binabayaran yan hindi parang VAT yan na binabayaran sa pagbili ng consumer. Binabayaran ito pagpasok sa Pilipinas. Pero giit ni Committee Chairperson Miro Kimbo na kailangan na agad maramdaman ng publiko ang epekto ng pagbaba ng presyo ng petrolyo. Kaya mungkahin niya na bigyan na lang ng tax credit ang mga petroleum companies na nakapagbayad ng excise tax bago suspindihin ang koleksyon ng excise tax. Tiniyak naman ng Department of Energy na kayang bantayan ng ahensya ang volume na pumapasok sa bansa at masigurong sumusunod ito sa pagsuspinde o pagtapya sa excise tax. Since we issue acknowledgement letters as to the notices of importation. From there, we can see the volume that is coming, as well as if mandated by the law and any orders, we will be directly requiring the oil companies to on a day-to-day volume of their selling, so as we can compare it to the import volume that we have on file, and then as to their distribution side.
Humiling naman ang DOE sa National Pricing Coordinating Council at mga local counterparts nito para tulungan ng ahensya sa pag-monitor ng presyo ng produktong petrolyo, lalo na't nasa 14,000 gasolinahan na kailangang tutukan sa buong bansa. Hakbang ito ng pamahalaan para mapagaan ang mabigat na pasanin ng mga Pilipino dahil sa patuloy na pagsipa ng presyo ng mga produktong petrolyo. Target ng komite na maipasa na ito sa second and third reading sa plenaryo ngayong linggo at maipasa na sa BICAM sa susunod na linggo. At sa punto pong ito ating puntalakay ng update tungkol sa mga programa ng kasalukuyang administrasyon dito sa Mr. President on the Go. Una nga po dyan, mga kababayan, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., inihiyag ang kahandaan ng Pilipinas para makipagtulungan sa ibang mga bansa para isulong ang interes ng mga kababaihan. Kinilala ni Pangulong Marcos Jr. ang mahalagang papel ng mga kababaihan sa national at global progress. Sa talumpati ng Pangulo sa 70th session of the Commission on the Status of Women sa United Nations Headquarters sa New York, binigyan diin ng Pangulo na ang tunay na progreso ay hindi lamang nasusukat sa paglago ng ekonomiya, bagkus ay kung ang mga kababaihan ay nakapag-aral, ligtas, namumuno at nakakapagdesisyon para sa magiging takbo ng kanilang pamumuhay. Iginit po ng ating Pangulo ang pangangailangang palawakin ang edukasyon at mga pang-ekonomiyang oportunidad para sa mga kababaihan. Dagdag pa po ng ating Pangulong Marcos Jr., ang edukasyon ay nanatiling isang makapangyarihang kagamitan para sa pagpapalakas ng kababaihan at pagbabago ng ating lipunan. Napakarami pa raw batang babae ang pinagkakakitaan o ng edukasyon tinitingnan ng edukasyon na magbibigay daan sa kanila upang hubugin ang sarili nilang kinabukasan. Aniya kapag ang isang batang babae ay nakapag-aral, ang mga benepisyo nito ay higit pa sa individual. Binigyan din ng ating Pangulong Marcos Jr. na ang edukasyon ay tumutulong sa pagpapatatag ng pamilya, pangat ng mga komunidad at pagpapalawak ng mga posibilidad sa buong bansa. Iginiit ng Malacanang na ginagawa ng pamahalaan ang lahat para ligtas na mapauwi ang mga Pilipinong apektado ng krisis sa gitnang silangan. May 16 mga Pinoy mula Tel Aviv ang tatawid ng Egypt at Muscat at inaasahang makakauwi sa Miyerkules, March 11. 2 chartered flights naman ang isasagawa sa March 14, biyaheng Riyadh at Dubai patungo ng Pilipinas. Una riyan, 4 na OFW ang nakalapag ng bansa mula sa Middle East noong March 3. Nanindigan ang Malacanang na ginagawa ng pamahalaan ang lahat para ligtas na maiuwi ang mga Pinoy sa harap ng sigalot. Bueneltahan ng palasyo ang kritisismo sa umano'y mabagal na repatriation ng pamahalaan at madali lamang na magpalipad ng eroplano sa gitna ng gyera. Inalala po ng Pangulo ang maaaring danger kung agad-agad pong maililipad ang ating mga kababayan, kung patuloy po ang sa pagbobomba o yung mga attacks sa pagitan ng mga bansa na kinapalulooban po sa Middle East. Direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Uulitin po natin, ang utos ng Pangulo ay asikasuhin ang lahat ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga naiipit sa Middle East. Nakatakdang i-certify as urgent ni Pangulong Marcos ang batas na magbibigay ng kapangyarihan sa presidente ng bansa na bawasan ng excise tax o buwis na ipapataw sa langis sa oras na sumampa ang presyo ng gasolina sa $80 kada bariles. Ayon po sa OES, nagtutulungan po ang opisina po ng DOF, OES at ng Office of the President para po mabigyan agad ng oras ang pagsasagawa ng batas patungkol po dito. At kapag po natapos na po at nagkaroon na po ng committee report, ay magkakaroon po ng certification of urgency na siyang ang Pangulo po mismo ang magbibigay. Layo ng pagtapya sa excise tax na maibsan ang matinding pagsirit ng presyo ng gasolina na inaasahang magpapataas sa presyo ng bilihin at serbisyo sa bansa. Muling siniguro ng pamahalaan na sapat pa ang supply ng krudo at mga pangunahing bilihin. Babala ng palasyo. Kapag ka po kayo ay nahuli na lumalabag sa batas, nahuli na nag-hoard or umaksyon or gumawa ng isang profiteering,
hindi po kayo tatantanan ng ating pamahalaan dahil kayo po mismo ay madidimanda at kakasuhan. Sa pula rin ng krisis sa gitnang silangan, ang halaga ng piso na humina na sa higit 59 pesos. Pero pinaghahandaan na ng pamahalaan ang hakbang para kontrahin ito. Sa tuwing tumatamlay kasi ang halaga ng piso, tumataas ang bayarin sa inaangkat na mga produkto. At kung magtutuloy-tuloy po ito ay magkakaroon po talaga ng intervention. At yan naman po ay sasang-ayunan din po ng pamahalaan. Oh, di ba? Wala bang ginagawa ang ating gobyerno, mga DDS? Ganon ho kabisi ang ating gobyerno. Ganon ho kabisi ang ating President, BBM. And also, para maliwanagan kayo, ipapakita ko sa inyo itong vlog ni Attorney Ibanez. For more details, let's watch this. Sabi ni Inday, madali lang daw magpadala ng eroplano sa Middle East. Sabi ni Vice President Sara Duterte sa isang interview na madali lang naman daw magpadala ng eroplano para iuwi ang mga OFW sa Middle East. Ang example niya ay nung panahon ng pandemic, nagpadala daw sila ng mga eroplano from Manila to Davao. Ang gusto niyang ipalabas ay kayang-kaya daw ng gobyerno na magpadala ng eroplano sa Middle East ngayon kung gugustuhin nila. Pero may malaking problema sa comparison na ito. Ang example na binigay niya ay domestic flight sa loob ng Philippines, habang ang situation ngayon ay international evacuation mula sa isang region na may military conflict. Magkaiba ang dalawang situation. Pagdating sa logistics, risk at international law, talagang iba ito. Yung Manila to Davao na flight na tinutukoy niya ay isang local flight lang sa loob ng sariling teritoryo ng Pilipinas. Kapag domestic flight, kontrolado ng Pilipinas ang lahat ng aspect ng operation. Hindi kailangan ng diplomatic clearance mula sa ibang bansa. Walang foreign airspace na kailangan daanan na may restrictions. At ang mga airport ay nasa ilalim ng control ng Philippine authorities. Kung gusto ng gobyerno magpadala ng eroplano mula Manila to Davao, kayang-kaya ito gawin agad dahil sa sariling bansa lang iyon. Ibang-iba ang situation kapag OFWs ang kukunin mula sa ibang bansa, lalo na kung nasa region na may tension or conflict. Hindi pwedeng basta-basta magpadala ang Pilipinas ng eroplano papunta doon at magsakay ng mga tao. Una, kailangan ng diplomatic clearance mula sa bansang pupuntahan. Kailangan ng landing rights at coordination sa kanilang aviation authorities. Hindi pwedeng basta-basta lumapag ang aircraft ng Pilipinas sa ibang bansa kung walang pahintulot. Pangalawa, may usapin ng airspace restrictions. Kapag may armed conflict sa isang region, madalas isinasara or nililimit ang airspace dahil sa panganib ng mga missiles or military activity. Kahit nga ang mga malalaking international airlines ay nagre-reroute ng kanilang flights para iwasan ang conflict zones. Pangatlo, may usapin ng safety ng aircraft at ang mga pasahero nito. Ang civilian aircraft ay hindi designed para lumipad sa active conflict areas. Malaki nga ang risk ng missile activity or military engagement. Kaya hindi ito pwedeng ipadala basta-basta dahil malalagay sa panganib ang crew at mga evacuees. Kaya mali ang analogy na ginagamit sa argument na ito. Hindi ito simpleng usapan na magpapadala lang ng eroplano. Ang paglipad mula Manila papuntang Davao ay isang normal domestic flight. Ang pagkuha ng OFWs mula sa isang region na may military conflict ay isang complicated international evacuation na may kasamang diplomatic clearance, airspace restrictions at seryosong safety risks. Ganun po yun. Hamon kay Inday. Si Sara Duterte ngayon, binabati ko si BBM at sinasabing madali lang daw magpadala ng eroplano para i-repatriate ang mga OFW sa Middle East. Kung ganun pala kadali, may tanong lang ako, bakit hindi ikaw ang magpadala ng eroplano? Hindi pwedeng dahilan na hindi ako ang presidente. Vice President ka ng Pilipinas, ikaw ang pangalawang pinakamataas na opisyal sa bansa. Kung totoo na napakadali lang gawin ang sinabi mo, walang pumipigil sa iyong kumilos. Let's compare her with Leni Robredo. Noong sumabog ang Taal Volcano, hindi siya naghintay kung ano ang gagawin ng Malacanang. Siya mismo ang pumunta sa ground at nagdala ng tulong sa mga evacuees. Noong may malakas na lindol sa Mindanao, ganun din. Nasa evacuation area siya. Nag-organize ng relief operations para sa mga nawala ng bahay. Noong sunod-sunod na bagyo, hindi lang siya naglabas ng statement. May operation ang opisina niya na actual na nagdadala ng pagkain, tulong, logistics sa mga nasalanta. Saka, nung COVID, dito lalo nakita ang kaibahan. Naalala nyo, habang maraming Pilipino ang nagpapanik at kulang ang malinaw na information, si Duterte matagal na hindi nagsasalita sa public tungkol sa situation. Kaya si Leni Robredo, siya mismo ang lumabas at nagbigay ng sariling briefing para ipaliwanag sa mga tao kung ano ang nangyayari. Hindi lang yon. Sobrang dami rin niyang tulong na ipinamigay
nung COVID. Kung may problema ang bayan, kumilos ka. Ganun ang isang vice president. Hindi puro batikos, hindi puro commentary. Kumilos. Kaya kung totoo ang sinasabi na madali lang magpadala ng eroplano para iuwi ang mga OFW, simple lang ang hamon. Patunayan mo, magpadala ka ng eroplano, iuwi mo ang mga kababayan natin. Kung madali pala gawin, why not? O ngayon mga DDS, naintindihan nyo na. Sa tingin nyo ba kaya ni Basti Duterte na magpadala ng charter plane doon sa Middle East? Sige nga, please comment sa baba, babasahin niyo mamaya ni Sir Ivan. So anyways, kasama din natin nandyan si Tess Faraon, Tinkerbell, Phil Macabato from Toronto, Canada. Kasama din natin si Elizabeth Bacolcol, RGA Ertaxa, at saka shoutout daw sa kanyang sister na nandyan sa USA. Hi to Tony De Los Reyes, Evelyn Garcia, nandyan din si Angelita Hoyle Sanger, Josephine Gallego. Shoutout natin si Maria Mideseplon at saka shoutout daw sa mga senior citizens na nandyan sa Olongapo City. Hi to Apolonio Nocido, Bernadette Ucon from Kyoto, sakto ba yan? Kyoto, Japan. Nandyan din si Joseph Magallon, Salvacion de la Cruz, Presentacion Bihar from Taytay Rizal. Nandyan din si Fee Bronyula from Kuwait. Shoutout natin si Rosemary Castelio, Efren Escape or Escape. Hi to Gracelyn Passion at saka nandyan din si Ada Seho. Okay. Mga kababayan ko, ipapakita ko sa inyo itong banat ni Senator Panfilo Lacson doon kay Marcoleta. At dito natin lahat maiintindihan. For more details, let's watch this. Mr. President, distinguished Majority Leader, thank you for allowing me to have the floor on a matter of personal and collective privilege. Much as I would like to abide by the elders, what my elders had taught me, that, and I quote, silence is the best response to nonsense. I'm constrained to take the floor to set the record straight and correct the prevarications spewed on this very floor by one of our colleagues, namely Senator Rodante Marcoleta. While in his two recent privilege speeches, he mostly referred to this representation as the BRC chairman, in my manifestation today, I will refer to him by his name. Like on many past occasions, I could have effortlessly dismissed Senator Marcoleta's statements as I refuse to dignify his ego-driven provocations. But when the attacks shift from professional to obsessively personal, I must shut the whole political circus down, firmly, completely, and without ambiguity. Dahil gusto din lamang ni Senator Marcoleta na lagi siyang bida bilang dating chairman man ng BRC o sa usaping West Philippine Sea o anumang issue involving China o dili kaya ay sa usaping restitution na mag-asawang Diskaya, siya na nga ang tunay na bida sa aking magiging pahayag sa mga sandaling ito ngayong hapon. Memory is short, Mr. President. With that said, and with your indulgence, let me refresh our memory on the historical background of the animosities, or shall I say, why the gentleman from Tarlac and Pampanga, Senator Rodante Marcoleta, has become so obsessed with tagging and bad-mouthing this representation, as he has become obsessed with defending China in many fora, like in the confirmation hearing of 35 senior officers of the Armed Forces of the Philippines, but especially when he interpolated our distinguished colleague from the majority bloc, Senator Francis Kiko Pangilinan, when he sponsored and defended Senate Resolution number 37 last February 2. So obsessed that he had to resort to rigorous stalking of all my interviews and social media updates, nitpicking from every statement I uttered, and tricking this august chamber to cry foul, armed with nothing but his draining litany. Since Senator Marcoleta apparently knows every word I say in my media interviews and every move I make in this chamber, napilitan akong balikan ang napakaraming pagkakataon na ako ay naging paksa ng kanyang mga personal na atake. Perhaps, Mr. President, it started when this representation
inquired about Senator Marcoleta's hilaw interpretation of Senate rules relative to his motion to dismiss in the impeachment case against Vice President Sara Duterte last year. Thus, on August 6, 2025, I manifested my inquiry regarding Senator Marcoleta's arguments calling for the dismissal of the impeachment case against Vice President Sara Duterte using Section 135 of the Senate rules. I highlighted that nowhere in our rules can we find a provision on a motion to dismiss, nor is there a suppletory application of the rules of court and other references like the Riddick's Manual, etc., to accommodate such a motion. I merely raised a parliamentary inquiry into how we can deal with the said motion to dismiss an impeachment case given that we were then constituted as a legislative body in plenary session and not as an impeachment court. It was supposed to be a simple parliamentary inquiry from what I considered then, and I quote, medyo hilaw na interpretation ng ating Honorable Marcoleta, unquote. Ewan ko, Mr. President, simula nang nasopla ko si Senator Marcoleta sa floor, ay tila nagtanim na siya ng poot sa kanyang dibdib. On August 20, 2025, I delivered my first privilege speech entitled Flooded Gates of Corruption to bring to the attention of the Senate and the Filipino people the syndicated corruption in the implementation of flood control projects. Pinaghirapan ko at ng aking team na buuin ang aming mga findings upang maisapubliko ang mga anomalya sa flood control na makakatulong sana sa sinasagawang inquiry in aid of legislation ng Blue Ribbon Committee na noon ay kanya pang pinamumunuan. Ang hindi ko inaasahan, minasama pa ito ni Senator Marcoleta sa pamamagitan ng kanyang TV program noong August 29, 2025. Panoorin po natin ang mga portions ng video. Ngayon, isang major committee yung Blue Ribbon, bawal na yung gagawa ka pa ng sarili mong pagpapahayag. Lalong-lalo na kung doon sa pagpapahayag mo, parang uulitin mo yung mga bagay na dapat sana doon na ihayag doon sa naunang pagtalakay. Para may sarili kang expose, may sarili kang version. Oo. Hindi dapat na ginawa pa yun. Kumbaga, kalabisan na yun. Sa tuntunin kasi, bawal na yun. Lalo na kung doon sa pagpapahayag mo, ay parang uulitin mo yung mga bagay na dapat sana ay doon na ihayag sa naunang pagtalakay. Hindi dapat ginawa pa yun. Kumbaga, kalabisan na yun. Sa tuntunin kasi, bawal na yun. Yan ang sinasabi ng isang taong nakasalamin sa hating gabi. Na yung nag-epal siguro. Yun ang pasikat, di ba? Yan ang sinabi niya, Mr. President. Mr. President, tulad ng kanyang motion to dismiss, nag-imbento na naman ng hilaw na rule si Senator Marcoleta. Kahit pagbali-baligtarin natin ang rules of the Senate, walang nagbabawal sa kahit sinong senador na magpahayag sa pamamagitan ng privilege speech kahit tinatalakay na sa komite ang paksa tulad ng flood control. May natapakan po ba akong ego sa aking privilege speech na naglahad sa kauna-unahang pagkakataon ng mga konkretong ghost at substandard flood control projects? May nasagasaan po ba akong pride sa pagpapangalan sa mga sangkot sa anomalya na sina Bryce Hernandez, Henry Alcantara at iba pang personalidad sa kauna-unahang pagkakataon? If yes, I refuse to apologize and feed on Senator Marcoleta's ego and pride. On September 9 last year, after the leadership change and subsequent reorganization of Senate committees, including the Blue Ribbon Committee with me as its chairman, hindi na lalo nakamove on si Senator Marcoleta. I was met with a barrage of undue criticisms by the former chairman, Senator Marcoleta. Much of it characterized by a profound lack of respect for both this representation and the Blue Ribbon Committee. During the 23 September 2025 public hearing of the Blue Ribbon Committee,
Senator Marcoleta disrupted the proceedings when he raised what he called a prejudicial question on my impartiality as the chairman, following a media interview where I simply answered a question about which among the source persons, in my opinion, between his favorite Diskaya couple and Bryce Hernandez of the famed BGC Boys appeared more credible. Siguro, nakakalimutan na ni Senator Marcoleta ang cases assigned for reading nung nasa law school pa siya. The Supreme Court in the case of Berbari versus Honorable Pedro Concepcion, GR number 16189, February 26, 1920, the court explained that, and I quote, prejudicial question is understood in law to be that which must precede the criminal action, that which requires a decision before a final judgment is rendered in the principal action with which said question is closely connected. Not all previous questions are prejudicial, although all prejudicial questions are necessarily previous. Hindi ko na nga siya pinatulan sa issue na yon para hindi ma-disrupt ang pagdinig kahit mali-mali dahil sa pagsasalang-alang sa kanya bilang isang abogado na dapat ay alam niyang applicable lamang ang prejudicial question sa mga criminal cases. Well, dapat. He exposed his ignorance as a member of the bar, particularly on the revised rules on criminal procedure, even as he invoked the issue of impartiality at the top of his voice and out of order and decorum, continuously interrupting the chairman and everybody else, while shamelessly appearing to act as counsel for the Diskaya couple, without even disclosing before the committee members that one of his family members was an independent director of insurance companies that provided bonds for contractors owned by the 207 billion peso flood control contractors, Curly and Sara Diskaya. Senator Marcoleta even mentioned, again, and I quote, the members of Congress have no immunity from investigation, subpoena, or public scrutiny, unquote. Mr. President, hypothetically, if the House of Representatives initiates an investigation on Senator Marcoleta's statements of contributions and expenditures, or SOSE, over an alleged discrepancy, would the Honorable Senator stand by his position to disregard interparliamentary courtesy? If his former colleagues were to issue a subpoena, a show cause order, or even a warrant of arrest, would he still argue about the relevance of interparliamentary courtesy? Ito po ang tunay na hypothetical question, Mr. President. Lest we forget, 2 taon pa lamang ang nakakalipas, siya mismo ang nagsisisigaw sa House of Representatives at nag-motion na i-terminate ang budget deliberations para bigyan ng parliamentary courtesy ang Office of the Vice President. In his words, Mr. President, Parliamentary procedures, Madam Chair, grow from or are enriched by traditions, experiences, and precedents. You may not like the person, you may not like her presence here, but you have to respect the office of the Vice President. That is all, because that is guided by the tradition. Kahapon po, kagaya po na sinabi nila, wala nang pinagtanong sa office of the President, and that is correct. That is in line with that tradition. such hypocrisy, such double standard, such a farce that does not dignify an answer, Mr. President. Incidentally, since I mentioned the SOSE case with the COMELEC in violation of the Omnibus Election Code, kung ninanais ko lamang na ipahamak siya, ay naghain na sana po ako ng Senate resolution calling for an inquiry in aid of legislation para ipatawag ang mga COMELEC officials upang ipaliwanag bakit masyadong delayed ang usaping ito. When the issue of Senator Marcoleta's failure to disclose his campaign contributors in his SOSE surfaced, our dear colleague tried to clarify the matter. In fact, during his own show, Saganang Mamamayan, dated November 8, 2025, he made the following disclosure. Please watch. Nelson, alam mo, mga kaibigan ko, nagbigay sa akin talaga. Alam mo, pakiusap lang nila. Isa lang. Tanggapin mo ang tulong namin sa'yo. Okay.
Congressman ako noon Kong, kami po ay naniniwala na karapat dapat kang makarating sa Senado. Tanggapin mo ang lagang to. Marami sila. Isa lang ang kanilang pakiusap sa akin. Ano po yun? Sana wag mo na kaming i-disclose ang identity. Ngayon, kapag ka naglagay ako ng figure sa contribution, mapipilitan akong mag-disclose ng pangalan nila. Alam mo kung bakit? Merong kaakibat na kung tawagin ay deed of acceptance of donation. Paano yun kako? Contribution to eh. Hindi, sabi niya, binigay ko nga sa'yo contribution pero utang na loob mo sa akin yan. Ituring mo na lang na utang, sabi niya, di ba? Loan. But when he was issued a show cause order by the COMELEC, he tried to backtrack on his arguments by saying that he received those contributions when he was not yet a candidate, as defined by the decision of the Supreme Court. I guess Senator Marcoleta and his legal team thought they were being smart by being technical about when these contributions were made. Pero nakakatawa, Mr. President, ay wala nang mas lilinaw pa sa sariling pag-amin ni Senator Marcoleta. Tumanggap siya ng pera para magkaroon siya ng utang na loob sa mga taong yon. Isang maliwanag na admission against interest, ang sabi nga ng mga abogado. Bilang isang abogado, dapat alam ni Senator Marcoleta na dahil dito ay shoot siya sa balde sa kasong indirect bribery under Article 211 ng Revised Penal Code. Dahil member siya ng House of Representatives ng panahon na yon. Maliwanag sa batas na krimen sa mga public officials na tumanggap ng pera o gift by reason of their office, kahit walang pangako na particular act or omission sa nagbigay ng pera. Bakit nga ba hanggang ngayon ay hindi pa rin nilalabas ng COMELEC ang resolution ng SOSI case ni Senator Marcoleta? Number 4, as for Mr. Saldico, let me state this plainly. 2 beses nating siyang naimbitahan para personal na humarap at personal na mag-testify sa komite. He needs to appear and substantiate the statements he posted on his Facebook account. Twice, he refused, citing medical and security reasons. Dahil sa bigat at seryosong aligasyon kanyang binitiwan, hindi maaaring pahintulutan ng komiting ito na manatiling nakabitin ang mga akusasyon na hindi siya humaharap at nanunumpa sa harap ng kapulungang ito. Sa katunayan, ako pa mismo ang nagmungkahi sa ating chat group na payagan siya magtestigo sa mula sa Philippine Embassy kung saan man siya naroroon. Gayunpaman, pinarating ni Senator Ronald Bato de la Rosa mismo ang kanyang apprehension sa suhestyong ito sa pamamagitan ng kanyang text message. Nais ko rin bigyan diin, Ginoong Pangulo, nang diskusyong yon ay nangyari bago pa man ilabas sa social media ni Saldico ang kanyang mga aligasyon. Panghuli, tungkol sa isyu ng apostil. Ang isang apostil affidavit ay hindi kailanman maaaring maging alternatibo sa personal appearance. Hindi ito mapapalitan ng direct testimony at lalong hindi dito mapapalitan ang tungkulin ng isang saksi na harapin ang komite, sagutin ang mga katanungan at sumailalim sa masusing pagsusuri. Kung handa si Saldico na magbitiw ng mga seryosong akusasyon sa publiko, dapat ay handa rin siyang humarap sa atin at panindigan ang mga aligasyong iyon sa ilalim ng sumpa. Ikalima, sa kanyang akusasyon sa representasyon ito kaugnay ni Congressman or former Speaker Martin Romualdez. Kung binasa lamang po ni Senator Marcoleta ang partial committee report, makikita po niya na nakapaloob na doon ang lahat ng nais niyang ipahayag. Kung hindi man higit pa, rekomendasyon para sa fact-finding investigation, AMLAC bank inquiry and filing of freeze order petitions are for future. Kung napakarami pa niyang gustong ipaglaban at paimbestigahan, bakit siya rin ang nagsabi sa kanyang minority report na dapat tapusin na ang pagdinig? Kung sa bagay, kung mayroong isang bagay na consistent si Senator Marcoleta, ito ay ang pagiging inconsistent sa kanyang mga pinagsasasabi. As to the other witnesses allegedly not invited by the committee, it bears stressing that the committee has not terminated its hearings.
contrary to the suggestion in the so-called minority report. The intention at this stage is simply to have the partial committee report filed and sponsored in order to reflect the evidence received thus far and to allow the committee to consider the next steps, taking into account the views of the members on other areas that may be pursued as the path forward toward the eventual conclusion of the hearings. As to the other matters raised under the rules of the Blue Ribbon, the chairman serves as the chief executive officer of the committee and, as such, exercises broad discretion over matters pending before it, including the invitation of witnesses. Members may suggest witnesses or move for the invitation during a hearing, and if such motion is approved by the members of the committee, the same will, of course, be respected by the chair. Pang-anim, sa kawalang kamatayang i-give up ang KIG remark na umabot din sa isang full privilege speech upang ipangalandakan na ako ay nasa likod ng pag-splice ng kanyang video upang siya ay siraan. His statement, and I quote, verbatim, Mr. President, ang gawin natin po para madali, i-give up natin ang KIG. Then, mako-coordinate na natin lahat, unquote. Is that merely suggestive, Mr. President? Ito ay kasing kintab ng bumbunan na nasinagan ng tirik na araw sa tanghalin tapat, Mr. President. Sapat na ang kanyang hindi matapos-tapos na paliwanag na kesyo hypothetical daw, kesyo joke lang daw, ayon sa kanyang mga pahayag at kalaunan ay gusto pa niya amyendahan o i-correct ang journal ng Committee on National Defense of the Commission on Appointments. Mag-ingat po tayo rito, Mr. President, sa kanyang gusto mangyari. Your Honor, being the chairman of the Commission on Appointments and some of us here as members, we must study diligently the legal implications of Senator Marcoleta's motion now pending before the Commission on Appointments. Anyway, going back to his i-give up natin yung KIG statement na in-splice ko daw, na marin kong pinabubulaanan, ang masasabi ko bilang analogy sa kanyang sitwasyon ay ganito. When one looks the same as when he does before going to bed at night, how can there be splicing? Inversely, Mr. President, when one looks different going to work during daytime from before going to bed at night, that's when splicing becomes evident. Matanong ko lang po, sino ngayon ang magaling mag-splice, Mr. President? Hindi ko kasalanan ng mga salitang nagmula sa sarili niyang bibig. May tawag nga dito ang mga Gen Z. Classic case of gaslighting. Number 7, sangkatutak na ang mga pahayag ni Senator Marcoleta na napakalinaw na hindi pumapabor sa ating pambansang interes. Sangkatutak na rin ang mga nagbigay ng kanilang mga negatibong reaksyon. Ngunit sa hulit-huli, ako pa rin ang sinisisi ni Senator Marcoleta. He even went far beyond by debunking and undermining the historical facts about Tomas Cloma. Senator Marcoleta said, I was all wrong when I said that this Pratt list was discovered and consequently occupied and owned by lawyer and businessman Tomas Cloma, citing the principle of terra nullius or res nullius. It was for him a historical distortion. Curiously, Mr. President, these narratives align with those of the Chinese narratives, plucked directly from the People's Republic of China's Ministry of Foreign Affairs official website, Mr. President. Let's show the slides. Ayan po, kita-kita natin kung anong sinabi ng website ng Ministry of Foreign Affairs ng People's Republic of China. Yan din ang kanya sinasabi. Now, Senator Marcoleta speaks of a pattern that he himself built in his head to discredit this representation. But if we backtrack the events that transpired in the past several months, one thing is crystal clear. When cornered by the fault of his own doing, he employs a diversionary maneuver, pathetically stretching the conversation. No matter how illogical
until people get drained and tired. Just as a squid squirts ink to darken the water and blind everyone around while it swims away, a person may throw out irrelevant issues, fake scandals, or emotional outbursts to distract the public from the actual evidence or the main point of an investigation. After all is said and done, I am tempted to ask these questions, Mr. President. On the West Philippine Sea, which side of the South China Sea is Senator Marcoleta on? On the anomalous graft-ridden flood control projects, is Senator Marcoleta for the Discayas or the people of the Philippines? I think we know the answers, Mr. President. Thank you, distinguished colleagues, and thank you, Mr. President. Okay, so kasama din natin, nandyan si Orlando Hasmen, Jocelyn Manalo, Jenny Ramos, nandyan din si Rosenda Ginetiano, Jolly Picardo, Melin Vibes, Ernesto Mayugba, nandyan din si Mimia Lohie, Ernie Labugen, Wilma Ramos Vlog, nandyan din si Jolly Picardo, Bit Saida Baiza, Elmer Pinaranda, Marlon Abordo, nandyan din si Mila Cristitan, Narciso Laguerre, Chloe Zia D. Isyatat natin si SP Aki from Doha, Qatar, at nandyan din si Nino Piramo from Ordanita City, Pangasinan. Okay, so mga kababayan ko, yan ating manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din na mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo sa Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Aming mapagmahal na Diyos, ipinagkakatiwala namin sa iyo ang aming mga kababayang OFW na naapektuhan ng kaguluhan sa gitnang silangan. Ingatan mo sila sa bawat sandali at ilayo sa anumang kapahamakan. Bigyan mo rin ng karunungan, lakas at gabay si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang mga desisyon upang maprotektahan ang mga Pilipino saan man sila naroroon. Naway manaig ang kapayapaan at kaligtasan ng lahat. Idinadalangin ko ito sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Sa bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan. Tinig mong matatag, sa amin ay gabay. Pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at api, ika'y sumusuporta. Tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita sa iyong pamumuno. Bayan ay umaangat, bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawan. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay papangon, dahil ikaw ang pag-asa. Mula Luzon, Visayas, hanggang Mindanao, boses mo'y umaabot. Dala ay pag-ahon, magtulungan, magkaisa. Sabi mo sa lahat, para sa bayan, ikaw ang aming alamat. Ang pangarap mong bansa, taas noo masagana. Manggagawa't magsasaka, binigyang halaga.